Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. Praise God. Ang ating pagbubulay-bulayan ay ang ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talatang 16. Ganito po ang sinasabi, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan ng maling aral, pagtutuwid ng likong gawain at pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Purihin ng Diyos. Ang pamagat po na ating paksa ay ang aklat ng buhay. Praise God. Minsan ay isang bata na nagtanong sa kanya, Inay, kaninong libro iyan? Tanong ng bata nang matuklasan niya ang isang itim na aklat na balot ng alikabok. Anak, iyan ay Biblia, aklat ng Diyos, sagot ng ina. Kung ganoon, patuloy ng bata, bakit hindi natin isauli sa kanya? Hindi naman natin binabasa. Ano nga ba ang Biblia? Ito ba ay tunay na salita ng Diyos o salita ng tao katulad ng itinuturo ng iba? Kung ito ay aklat lamang ng tao, dapat iagapay natin ito sa ibang pangkaraniwang aklat katulad ng mga sulat ni Rizal, Balagtas, Shakespeare at iba pa. Tatapwat kung ito ay talagang salita ng Diyos, ito ay may dulot na panuntunan para sa ating buhay. Ang Biblia po ay kakaiba sa lahat ng aklat. Isipin lamang natin kung gaano katagal nasulat ang aklat na ito. Hindi katulad ng pangkaraniwang aklat na bumilang lamang ng araw o linggo o buwan o maging taon. Alam ba ninyo kung ilang taon ang namagitan mula ng sulatin ni Moises ang Genesis hanggang sulatin ni Juan ang Pahayag? 1,600 taon. Ang nakapagtataka ay isa ang tema ng 66 na aklat na nasulat sa ganyang kahabang panahon. Itulad natin ito sa ibang aklat na tumatalakay sa iisang paksa. Kumuha tayo ng isang bago, isang 10 taon ang tanda at isang 25. Mapapansin natin kaagad na kahit isang paksa ang tinatalakay ng mga ito, sila ay hindi nagkakaisa. Madalas ay mayroon pa silang pagkakasalungatan. Natapot ang Biblia ay hindi nagbabago. Iisa ang tema nito. Ito ay ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago sa gitna ng pagbabago ng tao at ng sanlibutan. Diyos lamang ang maaaring makaakda ng aklat na ito. Ito ay tunay na salita ng Diyos. Dahil dito, ang Biblia ay patuloy na nangunguna sa lahat ng aklat. Laging bestseller. Pakinggan niyo ang sulat ni San Pablo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 16. Si Haring David naman ang nagsabi na ito'y tunay na tanglaw ng buhay. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Awit, kabanatang 119, talatang 105. Nagbibigay ito ng liwanag sa landas ng tao. Nagtuturo ito ng daang dapat niyang lakaran. Tinatagpo nito ang mga pangailangan at suliranin ng tao. Pinagkakasundo nito ang Diyos at ang tao na nagkahiwalay dahil sa kasalanan. Itinuturo nito na si Jesucristo ang tunay na pagitan ng Diyos at tao, at sa Kanya makatatagpo ang tao ng kapatawaran
kapayapaan at kaligayahan. Walang doktor, politiko, pilosopo, at sino pa man ang makapagdudulot ng ganito. Sabi po ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan Kabanata 14, talatang 6. Natuklasan mo na ba ito, kaibigan? Naranasan mo na ba ang Biblia ay nagbibigay ng panuntunan sa buhay? Bakit hindi ka magpasimula ngayon? Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa pakikiisa niyo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Have a pleasant day.